Check. Check, check, check. Check, check. Sound check. Sige na. Ng Kagawaran ng Edukasyon, Honorable Sara Z. Duterte. Welcome BP Sara Duterte at Barangay Gasi. Niya sa Barangay Gasi si Vice President Sara Duterte. Salamat Barangay Gasi. Gasi ay napili. Pakob. May ngapon, Kapitan Bagas, Barangay Gasi. Juster Paglintian. Master Homo. Mahar Samporna. Armalia Alikhan. Alright, maraming salamat sa ating mga VIPs at higit na pagpapasalamat sa ating Vice Presidente, VP Sara Duterte. Para ipagpatuloy ang ating programa, mga kababayan, pakinggan po natin ang ating Vice Presidente, Honorable Sara Z. Duterte. Maraming salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Mayang adlaw. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin siguro, bago ko ibigay ang maikli ko na mensahe,
Pwede siguro lumipat dito sa walang init yung mga nainitan. Kasi baka mamayang gabi may sipon na kayo lahat. Dito. Dito sa harap, walang init. Huwag niyo na ayusin yung mga upuan. Okay lang kahit hindi na nakaayos. Huwag nyo na kasi yung mga kompasyon. Upo lang dito. Seka mo ne. Se. Mga nainitan. Yan. Amin ka. Dito sa gitna. Sa likod, pwede Hindi din. man busayaw so. Kasi masyadong Kaya kasi. Seka. nababad na kayo sa init. Okay na mo, ma'am? Ma'am? Nag-sunblock kayo? Seka mo ba? Seka na isa. Bale. Kaptengan niyo. Kaptengan niyo din. Banga ako na. Banga pupusa ko. Okay? Okay? Okay na? Okay. Ikaw, ma'am. Pwede dito sa gitna. Masyado mainit ba? Kasi punin kayo. Kasi. Kuha nga mo na yun. Niya. Unahon na po ang mga pagpasalamat sa ato ang barangay kapitan ug sa ato ang mga barangay officials dinhi sa barangay Gasi. Maraming salamat sa ilahang pagtabang sa amo ang mahaksay ug tarong ang ato ang programa karong hapon. O magpasalamat ko sa mga laing-laing opisina sa Bureau of Fire Protection, sa Philippine National Police, sa ug sa uban pang mga ahensya sa gobyerno nga nagtabang sa amoa nga mabuhat ang ato ang programa karong hapon. Daghan salamat kaninyong tanan. Ang musunod mao gihapon ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Daghan salamat kaninyo. Ang musunod, mensahe gihapon sa pagpasalamat. Personal na ako nga pagpasalamat kaninyong tanan sa tabang ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, o sa boto ninyo kanako adtong nilabay na piniliay sa tuig 2022. Daghan kaayong salamat. Ikaduha ay musunod na ako nga pagpasalamat mao gihapon, personal gihapon kanako. Ako ang pasalamat kaninyong tanan sa inyong suporta sa ako ang trabaho isip Vice Presidente o Secretary sa ato ang Department of Education. Daghan salamat. Ang musunod na pasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte, dako kaayo ni ug utang nga kabubot-ong. Kaninyong tanan mga kaigsuonan namo dinhi sa Mindanao, sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makatrabaho para sa ato ang nasod. Ug sa unong katuig nga suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ug ang katapusang pagpasalamat maugikan kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku iyahang pagpasalamat sa inyong suporta, sa iyahang pangandoy para sa ato ang nasod nga isang bagong Pilipinas. Kaniadto mayor ko sa siyudad sa Davao tuig 2010 hangtod 2013, 2016 hangtod 2022. Dito sa amoa sa Davao, basta mahuman ang Ramadan na selebrasyon na sa Idil Fitir, doon nami mga pahalipay na ginahatag sa amoang mga kaigsuunan nga Muslim nga murabag ka ng pahalipay nga ginahatag pud namo sa Kristiyano panahon sa Pasko.
kadtong amo ang mga pahalipay nakatunan ko to nga tradisyon gikan pa sa administrasyon ni Mayor Rodrigo Duterte kaniadto sa mga lain-lain na mga komunidad sa Muslim communities namo dito sa syudad sa Davao. Motong pagsaka nako as Vice President, isa sa amo ang programa maugi hapon gidala namo gikan sa syudad sa Davao dinha sa mga opisina namo sa Office of the Vice President ang paghatag o pahalipay para sa ato ang mga kaigsuunang Muslim panahon sa Idil Fitr o sa mga Kristiyano panahon sa Pasko. Mao na nga naghangyo mi sa inyong barangay captain o sa mga uban pang mga bisita nato dinhi karon gikan pa sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug lain pang mga lugar na kung pwede magtapok tang tanan para makahatag ni sa amo ang pahalipay sa inyong selebrasyon sa Idil Fitr. Hey. Nagtapok kita diri karon alang sa pagsaulog sa pagkahuman sa balaang bulan sa Ramadan ug aron mapalambo ang atong interfaith solidarity. Pinaagi sa pag-apod-apod ni ining mga food packs, atong ipakita ang gahom sa panaghiusa, kalinaw, o gugma alang sa atong isig kataw. Tuguti ko, ngay paambit, kung giun sa pagsugod kini nga tradisyon dinhi sa Mindanao. Kini nga tradisyon, nagsugod niya itong 1970s, pinaagi sa usa ka peace building activity nga gitawag nato og Duyog Ramadan. Diin ang mga Kristiyanong simbahan naghatag og pagkaon sa mga Muslim communities atol sa ilahang pagpuasa o pag-ampo. Kini talagsaon lang nga paghitabo kay sulod sa daghang katuigan kanunay gyud ang taghubot nato dinhi sa Mindanao. Ug niadtong panahona adunay dako nga gintang ug dili pagsinabtanay tali sa mga Muslim o Kristiyano. Pinaagi sa Duyog Ramadan ang atong mga faith leaders dinhi sa Mindanao nagpasiugda ug naningkamot sa pagtukod ug kalinaw ug gitagaan ug dakong importansya ang pagtahod ug pagsabot sa pagtuo sa Islam. Gikan sa lain-laing relihiyon, gidasig sa Duyog Ramadan ang mga tao nga magpuasa usab sa bulan sa Ramadan aron malig-on ang empatiya o panaghiusa. Sukad ni adtong hangtod karon ang interfaith solidarity o respeto sa espirituhanong panaw sa usag-usa gidawat sa nagkalain-laing grupo dinhi sa Mindanao ug sa tibuok Pilipinas. Adtong milabay nga adlaw didto pod mi sa mga kaigsuonan natong Muslim sa Golden Mosque sa Quiapo. Didto pod mi naghatag og mensahe sa panaghiusa o mensahe sa kalinaw o edukasyon sa ato ang kabataan. Kini nga kalihukan usa ka oportunidad sa pagpadayag sa atong pagtahod sa lain-laing mga tradisyon, pagkita sa atong pagsalig sa panaghiusa sa tanang Pilipino. Pinaagi ni ining gitawag nga sadaka, atong gipaabot ang atong mga kakmot sa atong mga kaisuunang, mga Muslim, atong ila ang importansya o importante nga papel sa iyang inyong sa atong katiliban. Kita nagkatuo nga ang kasa, bisan unsa pa man ang ilahang pagtuo, kinahanglan hatagan og bili sa unugon o iapil sa tanang kalihukan. Isa, tuduha sa Department of Education mao ang inclusivity. Mao na dunang may programa nga Madrasa Education Program dinha sa sulod sa Department of Education.
tungod kay kinahanglan masabtan sa tanan nga kinahanglan doon na tayo pagrespetuhay sa kanya-kanyang pagtuo. Kauban kini sa among paningkamot nga makatukod ug usa ka palibot diin ang matag individual gihatagan og gahom sa pagtampo sa kalambuan sa atong minahal nga nasod. As Muslim Filipinos celebrating Idil Fitr, let us remember the true essence of this occasion, a time of gratitude, compassion, and unity. Whether big or small, may man o dako, our acts of kindness and solidarity can build bridges of understanding, respect, and love. Hindi na isda. Yung panihapon naman ba din? Mahal ko kayo. Oras ni peligro na magluto na. Manihapon na alas 6. As we celebrate the end of Ramadan, may we affirm our commitment to live by the tenets of peace and stand together against violent extremism and terrorism. Ang ako ang mensahe para kaninyong tanan, maupod ang ako ang mensahe, bisan asa man na komunidad ko mo adto dinhi sa ato ang nasod. Duha na kabuok nga ako ang handom masabtan sa tanan para sa kaayuhan sa ato ang nasod. Una, ang mensahe sa edukasyon sa ato ang mga anak. Ginapasimple ko na ang ako ang eksplanasyon sa edukasyon sa kung mga kabataan ang ako ang kaistorya para masabtan nila kung unsa ang pagbag-o sa ilahang kinabuhi kung makahuman sila og eskwela kontra sa nahuman lang og grade 2, nahuman lang og grade 3, nahuman lang og grade 4, wala pang mahuman og elementary. Na nasulod sa gym, mao kini ang ato ang graduation sa nursing. Kitang tanan nahuman og nursing. Kanang mga naa sa likod, mao na sila ang mga classmate nato nga nangabagsak, wala sila ilabot. Ikaw na lang sila ni tanaw sa ato ang programa, sa ato ang graduation ceremony. Ang atong isa ka classmate, anak o pamilya nga wala maglisod. Naa sila yung negosyo, ang ilahang negosyo dako og kita, ang iyahang mama dunay trabaho, ang iyahang papa, pila ka hardware ang ipanag-iyahan. Wala siya maglisod sa iyahang allowance kada adlaw. Wala siya maglisod sa iyahang pagkaon, panitag pagkaon, busog pirmi. Ay pagkaon pirmi sa lamisa. Ang isa nato ka classmate gikan sa pamilya nga pobre gyud, naglisod. Usahay na ay kita, usahay, walay kita, inadlaw ang sulod sa kwarta sa ilahang pamilya. Usahay musulod og eskwelahan, gutom, walay kaon, manghulam pa sa classmate og 20, 40 pesos para lang makakaon. Ang iyahang pambayad sa tuition, inutang pa sa iyahang ginikanan sa silingan para lang makaeskwela siya og nursing. Pero sa adlaw na ni nga ato ang graduation ceremony, walay anak og dato, walay anak og pobre. Tungod kay pareho ang tanan na human og nursing. Buot pasabot ni ana, kitang tanan dunay oportunidad nga makatrabaho isip isa ka nurse. Magdepende na lang ang pagkamalamposon sa ato ang kinabuhi sa kakugi nato. Pero kitang duha, walay mas dato sa ato tungod kay pwede ta mo trabaho duha isip isa ka nurse. Mao nang kinahanglan nato ipasabot,
Ing ani nga eksplanasyon gipasimple lang nako na unta madala ninyo dito sa inyong mga komunidad, sa inyong mga anak, sa inyong mga silingan, sa inyong mga apo nga mapasabot ninyo sa ilaha nga kinahanglan magkugi sila sa ilahang pag-eskwela kay mao kana ang magpabag-o sa ilahang kinabuhi. Time pa sa mag-check sa ako. Kasabot ba mo og Bisaya? Kay basta nagsigit og Yes! Okay. Mo na kinahanglan nila masabot na maunay magpabag-o sa ilahang kinabuhi. Di lang ilahang personal na kinabuhi, kundi kinabuhi pod sa ilahang mga anak o sa ilahang pamilya. Kinahanglan ipasabot sa ilaha nga dili dali ang kinabuhi. Kabaw mo ana, kita tanan diri mga may edad na. Kita tanan diri dunay mga anak kibaluta nga dili dali ang kinabuhi. Mao nang kinahanglan pud nila masabtan ang importansya sa pagkugi nila, kakugi nila sa ilahang pag-eskwela o sa ilahang kinabuhi. Mao kana ang mensahe sa edukasyon nga ako ang hangyo kaninyo nga dad-on ninyo pag-uli ninyo ug ipasabot ninyo sa ato ang kabataan. Ang ikaduhang mensahe nako mao ang mensahe sa kalinaw hibaw taana dinhi sa ato ang isla sa Mindanao. Pirmi lang na ay kagubot, unya na apoy kalinaw, unya mubalik na pod ang kagubot, unya mo na ay kalinaw, kadyot lang, unya mubalik na pod ang kagubot. Importante nga kitang tanan ihatag nato ang ato ang suporta dinha sa ato ang mga gipili na mga lokal na opisyal sa ato ang municipality, sa ato ang probinsya, sa ato ang mga barangay. Ug importante na ihatag nato ang ato ang suporta dinha sa ato ang kapulisan ug sa ato ang kasundaluhan. Kaunsa bata mohatag og suporta? Pinaagi sa pagsalikway sa mga tao nga kahibaw ta dautan ang ilahang tumong dinha sa ato ang komunidad. Pananglitan niya na ang mga tao nga daghan na kaayo karon no, makita ninyo mga biktima sa mga scam dinha sa text, usahay sa social media, usahay personalay na gyud. Imuhang amigo mismo ilaron ka sa imuhang kwarta. Kanang mga tao nga apil sa illegal na mga binuhatan, mga kriminal, mga terorista, mga NPA, ug lain-lain pa mga tao nga kibaluta. Wala sila'y maayo nga tumong dinha sa ato ang mga komunidad. Kinahanglan dili nato sila suportahan. Dili nato ihatag sa ilaha ang suporta. Kay kanang ato ang pagsuporta o pagpakita o suporta sa ilaha magdala ug kagubot dinha sa ato ang mga purok, sa ato ang mga barangay ug sa ato ang mga komunidad. Nahanglan lang ta mosulti, dili ko apil ana, ayaw na ninyo buhata dinhi sa amo ang komunidad. Kay ang gusto namo kami makagawa sa amo ang balay kay mo trabaho mi. Kami makagawa sa amo ang balay kay magnegosyo mi, ang amo ang mga anak makasulod sa eskwelahan nga dili ni mahadlok nga dunay mahitabo nga dautan sa ilaha. Ingana lang kasimple ang ato ang pwedeng buhaton sa pagpakita nato sa gobyerno nga naata sa ilahang likod nga musuporta para sa kalinaw sa ato ang lugar. Kung dunay kalinaw, nakita na namo ni dito sa syudad sa Davao, musunod ang kalambuan. Dili gyud na mahitabo nga dunay kwarta, dunay kalambuan sa isa ka lugar kung gubot kayo o dunay kagubot dinha sa lugar. Tungod kay ang mga tao manghawa naman na sila, mamalhin.
ang mga negosyante, dili na sila magpagawa sa ilahang kwarta. Tungod kay mahadlok sila, malugi sila, dili mo balik ang ilahang kapital, dili mo dako ang ilahang negosyo. Munang importante, unahon ang kalinaw, musunod ng kalambuan, wala na question ni Ana. Mauna ang ako ang duha na mensahe nga naghangyo ko na dadto ninyo sa inyong mga komunidad o sa inyong mga panimalay. Edukasyon sa ato ang kabataan ug kalinaw sa ato ang mga syudad. Usabon ako, let us remember the true essence of this occasion. It is a time of gratitude. Pasalamat kay Allah sa tanan nga gihatag niya sa ato ang kinabuhi. Gamay man na o dako, compassion para sa ato ang isig kataw o unity. Panaghiusa nato dinhi sa Mindanao o kana ang ato ang kontribusyon sa ato ang nasod. Mga kababayan, wala na kong tingog. Sa iyo, magod may nagsugod ganina. Nagsugod mi, ako nagsugod o sana sa ba ko nagsugod. Ang ako ang alarm, 2:45 AM, alas 2:45 sa buntag. Kay, apas nga mo ang first flight dire sa Cagayan de Oro. Alas 4 man ang flight nila. So, pagkahuman, diretso mi og Butuan. Pagabot dito sa Butuan, nagbisita mi sa mga pilot schools sa matatag curriculum, katong mga eskwelahan nga nagpadagan sa bag-ong curriculum sa basic education nato dinhi sa Pilipinas. So, bisita mi duha ka eskwelahan sa grades 1, grade 4 o grade 7 nila. Kaya mao man na ang mga grade level nga ato ang i-pilot ang matatag curriculum. Pagkahuman, yadto ko sa convention sa mga vice mayor dito sa Butuan. Naghangi ko sa ilaha nga kung pwede, suportahan nila ang school-based feeding program sa Department of Education kay importante kaayo ang nutrisyon sa ato ang mga anak nga nagsulod din sa ato ang eskwelahan. Kaya bisan pa magunsaon natong tudlo, kung ang bata gutom, kung ang iyahang utok wala matarong o pagkapurma tungod kay malnourished or wasted or stunted ang iyahang growth, wala gihapoy mahitabo nga makakat-on ang bata. Pagkahuman, diretso mi sa Tudela, sa Misamis Occidental din sa inyong silingan, kay doon na sila Regional Festival of Talents. Mao ni siya ang nakalain-lain ng mga kompetisyon sa Department of Education para sa ato ang mga learners. Pagkahuman, gano'n na? Okay. Pagkahuman, hindi na sa inyo. Tingog. Nahurot na ang kusog sa ako ang tutunulan. Wala siya ang amo ang adlaw karon. Nalipay ko og dako kay daghan mi og nabuhat niya, daghan pud mi naadtuhan pangampanya sa edukasyon, pangampanya sa kalinaw, pangampanya para sa kabataan sa school-based feeding program. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para kay Allah, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Ayan, maraming salamat, VP Sara, para sa iyong natatanging mensahe. Maaari po muna kayong umupo. Bakway.
Backward. So, i-arrange lang po muna natin saglit para sa crowd shot. Pindot ka dyan. Hindi na tamad sa touch. Kaya kalagwa ko atong picture. Sige po. Stand up.